Linggo na naman, kaya magluto tayo ng mainit at masarap na sabaw, simpleng ulam pero espesyal dahil para sa pamilya, dahil araw nga ng linggo, tara magluto tayo. At dahil araw nga ng linggo ngayon mga ka-antrip, tinanghali na ako ng gising at syempre pagising ko automatic, may manok na nga pala dito sa kusina na naghihintay sa akin para lutuin ko. Paborito nga pala namin ang karning manok, kaya ito 1 kilo at kalahati, bali 2 putahe, wow putahe talaga ang lulutuin ko dito. Dahil sobrang paborito ng mga anak namin ang adobo, kaya mag-aadobo ako at para naman sa amin dahil paborito ko rin ang sabaw ng manok, magtitinola ako. Pinipili ko nga mga ka-antrep yung hiwa na para sa adobo at para dito sa tinola at tinatanggalan ko nga pala ng balat. Hindi ko po sinasama ang balat sa pagluluto nito, ewan ko kasi masyadong parang mamantika ang balat ng manok kapag sa adobo at ganun din kapag sa tinola, masyado siyang nagsisebo-sebo. At ito na nga mga ka-antrep na ihiwalay ko na ang pang-adobo at dahil nga wala akong pang marinate, nagmano-mano ako. Syempre nilagyan ko lang ng toyo, konting suka at mga pampalasa at paminta. Konting asin lang at halo-halo para lang sumuot ang lasa dito sa inihahanda kong pang-adobo. Tinabi ko na muna ang pang-adobo at naghanda lang ako dito ng panggisang sibuyas at bawang. At dahil nga totoo ang kasabihan kapag may itinanim ay may aanihin, ayan may inani na ako sa tinanim kong papaya dito lang sa bakura namin. Fresh na fresh from the farm. Ay, the farm, the puno lang pala. Ito, 2 ang nakuha ni RS. Nag-enjoy siguro sa pagsungkit pero isa lang ilalagay ko, tamang-tama lang kasi naman baka maging tinolang papaya na ito at may konting manok. Hinugasan ko na nga itong papaya para matanggal ang konting dagta at babalatan syempre natin yung matanggal talagang green niya para hindi medyo makati. Nahirapan nga akong hawakan itong papaya mga ka-antrip kaya gumamit na ako ng tinidor para bilang maging hawakan niya at ito, malapit na pala itong mahinog, medyo mamula-mula na, manamis-namis na ito sa sabaw, tamang-tama sa manok na tutulahin ko. Huhugasan ko lang na maayos itong papaya, bali ginadgad ko nga yung gitna niya, yung parang may mga buto-buto doon, tinanggal ko talaga lahat yun kasi parang medyo mapakla yun siya at saka makati pag hindi natanggal ng maayos. Hay salamat, nagsaing nga pala na maaga ang panganay ko, siya kasi nagsasaing kapag wala siyang pasok at maaga talaga siyang gumigising kahit gabi na kaming natutulog, sanay na siyang gumising ng maaga at ito nga may sinaing na siya at nakapagwalis na rin pala. So proud of you our Nene, simula grade 4 ka, nagsasaing ka na sa umaga. At dahil ready na nga itong ating kawali, naglagay na ako ng mantika para sa ating pang-adobo muna at naglagay na ako ng sibuyas at bawang at ito nga ilalagay na natin ang ating manok pang-adobo. At kapag adobo nga mga ka-antrep, kahit nga yan manok or baboy or kahit na ano basta't adobo, paborito ng mga anak ko, excited sila basta't adobo pero hindi naman pwedeng adobo palagi or araw-araw, diba? Nilagyan ko na nga ng 1 basong sabaw itong ating adobo mga ka-antrep para mag-simmer siya at nagdagdag na rin ako ng konting toyo para pandagdag lasa dahil medyo konti lang yun kanina at konting asin lang ang nilagay ko na pampalasa. Hihintayin lang natin na kumulo at maluto ito dahil paborito nila ang sabaw niyang adobo. At habang hinihintay nating maluto ang ating adobo mga ka-antrip, dito nga sa isang kaldero ay nagisa na ako ng sibuyas at bawang para naman sa ating tinolang manok. Hindi ko na nga nilagyan ng luya ang pagisa dahil baka makita ng mga anak ko at hindi na naman magsasabaw dahil mag-iinarte na naman at sasabihin spicy dahil may ginger. Hay, ambot lang kaarte talaga. Nilagay ko na nga ang paminta, ang pampalasa natin at syempre isinabay ko na rin itong papaya dahil sabay lang yan sila maluto ng manok kasi kapag ihuli ko ang papaya, lutong-luto na ang manok, may tendency na malata or masyadong lumambot ang manok samantalang ang papaya ay hindi pa. Kaya isinasabay ko na yan sila at lalagyan na natin ng sabaw para lumambot ng sabay itong dalawang ito at naglagay na rin ako ng 1 chicken cube para pandagdag panlasa talaga at lalong mas malinamnam itong ating tinolang manok. At sa kawali nga mga ka-antrip, ayan pang final na natin na pampalasa itong konting asukal na nilagay ko kasi yan talaga yung paborito nila, kilala nila ang luto ko dahil yun daw ang pagkakakilanlan nila basta't ako nagluto ay manamis-namis at yun talaga ang paborito nila, yung adobong medyo manamis-namis at tikiman na. Wow, ang sarap niya actually mga ka-antrip. At bubuksan naman natin ulit itong ating tinola para haluin at titingnan natin kung okay na yung papaya pero hindi pa, konting pakulo pa para lalong lumambot itong ating papaya. Yung sakto lang ba na hindi matigas, hindi rin lata. At ito na nga, final tikiman na. Siguradong malinamnam ito mga ka-antrip dahil nga nilagyan din natin ito ng chicken cube. At syempre yung papaya ay magdadagdag ng lasa. At dahil nagmamadali na sila dahil alam nilang luto na ang ating adobo, tinikman ko na ang tinola. Ang
sarap. Malinamnam talaga ang sabaw. Approve na approve. At dahil tayo magsasandok na, ibinaba ko na dito sa aming dirty kitchen sa baba mga ka-antrip itong ating tinulang manok at ang ating adobong manok at magsasandok na rin syempre ako ng kanin. Actually, sa normal days, ang gumagawa nitong pagsasandok ay si Andre at si Yanyan. Sila yung nagpiprepare, tinitrain ko na sila ang magpiprepare ng lamesa. Magsabi na ako na magsandok na dahil kakain na. Parang nung unang panahon ba, di ba tayo ang taga-sandok, tatawagin na lang ang mga magulang pagkakain na. Pati ako excited dahil gutom na. Tara, kain po tayo. Happy Sunday!